Hello guys! Welcome back to my channel. Today mag-walking na naman tayo dito sa paborito kong lake at pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng 30 minutes of walking a day. Ano nga ba ang mga benefits? Panoorin nyo sa video na ito habang tayo ay naglalakad. Let's go! Maraming tao ang naniniwala na kailangan mong mag-gym ng maraming oras o gumawa ng matinding ehersisyo para maging malusog. Ngunit ang totoo, ang regular na paglalakad ay isa sa pinakamadali at pinakamabisang paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan. Kaya ano nga ba ang mangyayari sa iyong katawan kapag naglalakad ka ng 30 minutes bawat araw? Halika, alamin natin! Una, lumalakas ang iyong puso. Ang puso ay isang kalamnan, katulad ng ibang kalamnan or muscle sa ating katawan. Mas lumalakas ito kapag regular na ginagamit. Kapag naglalakad ka, mas mabilis ng kaunti ang tibok ng iyong puso. Dahil dito, mas mahusay nitong naipapadaloy ang dugo sa buong katawan. Sa paglipas ng panahon, maaaring bumaba ang iyong blood pressure at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Sa madaling salita, bawat hakbang ay tumutulong upang mapanatiling malusog at malakas ang iyong puso. Ikalawa, mas gumaganda ang sirkulasyon ng dugo. Habang naglalakad, mas maayos ang pagdaloy ng dugo sa iyong mga ugat. Mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa mga organo or organs at mga muscles ng katawan. Kapag maganda ang sirkulasyon ng dugo, mas nagiging alerto ang utak, mas mabilis ang paggaling ng katawan, at mas maraming enerhiya ang nararamdaman mo sa buong araw. Pangatlo, nakatutulong sa pagbaba ng timbang. Hindi mo kailangan tumakbo ng mabilis para magsunog ng calories. Ang 30 minutes na paglalakad ay maaaring makatulong sa pagsunog ng calories at pagtaas ng metabolism. Kapag isinama ito sa balansing pagkain, mas madali mong makokontrol ang iyong timbang. Kahit hindi agad makita ang pagbabago sa timbangan, may mga positibong pagbabago na nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ikaapat, lumalakas ang mga kalamnan or muscles at buto. Kapag naglalakad ka, ginagamit mo ang mga muscles sa iyong mga binti, balakang at tiyan. Dahil dito, unti-unting lumalakas ang mga ito. Bukod dito, nakatutulong din ang paglalakad upang mapanatili ang tibay ng mga buto at mabawasan ang panganib ng osteoporosis habang tumatanda. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit inirerekomenda ng mga eksperto ang regular na paglalakad para sa lahat ng edad. Panglima, bumubuti ang kalusugan ng utak. Alam mo ba na ang paglalakad ay hindi lamang para sa katawan, kundi para din sa utak? Kapag naglalakad, tumataas ang daloy ng dugo at oxygen sa utak. Nakakatulong ito sa memorya, konsentrasyon at pag-iisip. Maraming tao ang nagsasabing mas malinaw silang mag-isip pagkatapos maglakad. Kaya kung may problema kang nilulutas o mahalagang desisyong gagawin, subukan mong maglakad muna. Pang-anim, nababawasan ang stress at anxiety. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nakararanas ng stress at pag-aalala. Ang magandang balita ay ang simpleng paglalakad ay makatutulong upang mabawasan ito. Kapag nag-ehersisyo tayo, naglalabas ang ating katawan ng mga kemikal na tinatawag na endorphins. Ito ang mga feel-good chemicals na nakakatulong upang gumaan ang ating pakiramdam. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagod sa isip o emosyon, ang 30 minutes na paglalakad ay maaaring makatulong upang mapabuti ang iyong mood. Ikapito, mas mahimbing ang tulog. Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Ang regular na paglalakad ay maaaring makatulong. Kapag naging mas aktibo ang iyong katawan sa araw, mas natural itong naghahanda para sa pahinga sa gabi. Maraming tao ang nakararanas ng mas mabilis na pag-idlip
at mas mahimbing na tulog pagkatapos magkaroon ng regular na walking routine. At alam naman natin na ang magandang tulog ay mahalaga para sa kalusugan. Ikawalo, mas lumalakas na immune system. Ang immune system ang depensa ng katawan laban sa sakit. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na katamtamang ehersisyo tulad ng paglalakad ay makatutulong upang gumana ng mas mahusay ang immune system. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka na magkakasakit. Ngunit maaaring makatulong ito upang mabawasan ang panganib ng ilang impeksyon at mapabilis ang pagaling. Ika-9, nakakatulong sa blood sugar control. Para sa mga taong may panganib na magkaroon ng diabetes o nais mapanatiling normal ang blood sugar, malaking tulong ang paglalakad. Kapag gumagalaw ang mga muscles, mas mahusay nilang nagagamit ang glucose o sugar bilang enerhiya. Dahil dito, maaaring makatulong ang paglalakad upang mapanatili ang mas matatag na blood sugar levels. Ika-10, mas tumataas ang iyong enerhiya. Maaaring isipin ng ilan na ang paglalakad ay nakakapagod lamang. Ngunit sa katotohanan, mas madalas ay kabaligtaran ang epekto nito. Kapag mas maayos ang sirkulasyon ng dugo at mas maraming oxygen ang naipapadala sa mga selula or cells, mas nagiging masigla ang katawan. Maraming tao ang nakakapansin na mas mataas ang kanilang enerhiya at produktibidad kapag regular silang naglalakad. Kung hindi ka sanay maglakad araw-araw, huwag mag-alala. Maaari kang magsimula sa 10 minutes na walking every day. Unti-unting dagdagan hanggang 20 minutes at pagkatapos ay umabot sa 30 minutes. Hindi rin kailangang tuloy-tuloy ang 30 minutes. Maaari mo itong hatiin sa 3 10 minutes na lakad sa maghapon. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita natin na ang 30 minutes na paglalakad araw-araw ay may maraming benepisyo. Nakakatulong ito upang palakasin ang puso, pagandahin ang sirkulasyon ng dugo, kontrolin ang timbang, palakasin ang mga kalamnan or muscles at bones, pahusayin ang kalusugan ng utak, bawasan ang stress, pagandahin ang tulog, palakasin ang immune system, kontrolin ang blood sugar, at dagdagan ang energy. Ang pinakamagandang bahagi, libre ito, simple at maaaring simulan anumang oras. Maraming salamat sa panunood at tandaan, ang bawat hakbang ay isang hakbang tungo sa mas malusog na buhay.